Buhi ug nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga way sulab o mudulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ng espiritu sa mga lutahan ug sa mga kauyukan o mutugkad sa mga huna-huna ug katuyuhan sa kasing-kasing. Ug sa pananaw sa Dios walay binuhat nga natago, kinunua ang tanang butang, binuksan ug dayag sa mga mata niya, kang kinsa magahatag raw niya kita pusay. Kay mag-aampo ta. Akong hangyo ang tanan sa pagtindog. Ang mga namok nga Diyos na iningatak na sa kabuntagon, kami magadoon niya sa inyong balaan nga presensya, magapaubos kami niya sa inyong kabubuton, sa among mga kinabuhi. Din kami magasunod lamang sa inyong mga plano, sa inyong mga katuyuan, alang kanamo. Father God, among tugyan ang among makinabuhi na nagkanimo, ang among kabubutong usab, na din kami makahatag sa tinuod na pagpasilumog, pagdahigan na kanimo, tungod sa inyong pagkamaayo, tungod sa inyong pagkagamhanan, o bisan man, Father God, sa inyong pagkamaalam. Naghangyo kami nga ikaw mag-uban ka namo karon sa among pagsimba kanimo, sa pagtuon sa imong pulong, nga din ikaw gid ang among mahimaya. Salamat sa paghatag nimo og kaalam sa imong mga kanakan. Ug ingon man sa imong alagad, nga din ikaw maghatag usab og dugang nga kaalam. Salamat sa imong pag-uban ka namo karon, kining tanan namo mga paghangyo, among ginatugyan, ug among ginapasalamatan nga madawat. Pinaagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus, atong Diyos ug atong manluluwas. Amen. Okay, maglingkod ang tanan. Well, usa ka unique nga panahon sa tinginit, apan adunay ulan, no? So, adunay bagyo, no? Pwede day magbagyo nga tinginit, no? Tingala ko kuha ko nag-monitor ko ganina, naday bagyo, no? Yes, before kita mag-ato sa pagtuon sa pulong sa Diyos, balik na usab kita sa self-inventory. Usually, akong balik-balik usab kini siya para nga ma-double check na to ang ato ang kinabuhi. Number one, dapat ipangutanan na to sa atong kaugalingon. Do I love God? Gihigugma ba ginato ang Diyos? Siya diri, nagapaminaw, nagatanaw, nagaobserbar sa tagsa-tagsa na to ang kinabuhi. O nahibalo siya sa ato ang mga una-una, sa ato mga motibo, o ngano nga niya kita karon dinhi sa sulod sa simbahan. So, do I love God? Gihigugma ba ginato siya? Mao ba gid ang atong tuyo nga nata diri kay gihigugma nato siya. Basin wala ba yung sakto. Number 2, do I read His Word faithfully? Ano sa failures kasagaran din sa mga Christians. Kaya ang uban, mas ganahan man mo libro sa mga secular books kaysa sa Word of God. Na akong remember ang tudlo ni Igsong Linda, heaven and earth will pass away, but the Word of God will never pass away. Ato ginang ibutang sa atong pangunahuna na ang Word of God lang ang magpabilin sa walay katapusan. How much doctrine do we have today? Madala na to na siya sa diyang dito na tamo, tubang na ta
sa atong buhi nga Diyos. Ibutang gina sa atong isip kung sa ka-importante ang Word of God. Wala tayo laing madala na atong mga bahandi, atong mga kabtangan, ang atong pagkasikat, atong pagka-powerful, atong pagkabantugan. Kung unsa man ta sa kalibutan, kung sa man atong degree nga nahuman, may bilin gini siya diri sa kalibutan. Sa pag-abot sa panahon nga diin kita matubang na kang Kristo Jesus, ang tanan nato nga mga achievement sa yuta, bilin gina siya. Wala gina, no? Apil na mga properties, mga wealth, kung sa maninahan ko na to, wala gini siya. Lahi ni siya nga butang para lang siya pangkalibutan. But if you really love the Word of God, kung tinuod yun nga gihigugman nimo ang pulong sa Dios, katagan nimo priority ang pulong sa Dios, mao ginay magpabilin sa walay katapusan. Ang time ni mo gi-spend diri karon sa pagpaminaw sa pulong sa Dios, mo nang adunay value sa eternity. Busa ang Matthew 24:35 nagayon din ha. Heaven and earth will pass away, but the Word of God will remain forever. O muna ka-importante, o unsa nga ang atong kalag, atong yung sudlan sa pulong sa Diyos. Muna ka-importante, o unsang pulong sa Diyos, dapat ma-metabolize sa atong kalag. Kagahapon, sila ni Rona, naganto man ni sila o kamilya niya. Pag adto nila, pagkagabi, nag-chat sila nga dito lang daw sila matulog. Pero nag-reply po ko nila nga, okay ra, Ron, pero di na ako nga ulit lang mo sa iyo para makasimba po mo. Kaya kung nakita manggol, kung kita nga mga ginikanan, magtunta o pakya sa pagsimba, ang atong anak, makaingon po na sila nga, pwede na di ay nalili mong simba. So, I really praise the Lord nga may ngumpusaro na, okay pa. So, ana mo sa itong iyang kuan, thumbs up mo sa iyang reply. So, karon na sila din. Yes, just remember nga ang una nimo nga crown isip ginikanan ang imong mga anak. Nga ang imong mga anak matudloan gid mo sa pulong sa Dios. Yes, mo na, no? So, ipakita gid nato sa atong mga anak ang pagkaseryoso nato sa pagtuon sa pulong sa Dios. Kaya kung dili nila na makita sa tuwa, mao na sila sa malabot ng mga adlaw. So, do I read His Word faithfully? Faithful ba ta? Kaya karon baya, April na ta, no? April 21. Kung atong i-inventory gikan sa January, more than 100 days na. Siguro maka-question ta sa atong kaugalingon, pila ba kaadlaw nga wala na akong ipakaon ang akong kalag? Nabay adlaw nga ang akong kalag wala nakakaon sa pulong sa Dios. So my prayer is that you need to really feed your soul with the Word of God every day. Importante gina siya. Ayaw na siya take for granted. Heaven and earth will pass away, but the Word of God remains forever. Mora na itong baon sa dihang moto na sa langit. Mora na itong madala sa dihang dito niya nata, motubang nata ni Kristo Jesus sa Bema Seat Judgment.
Number 3, do I serve God? Yes. Siguro, ngayon ikaw, yes, pastor. No? Ako yung ialagaran ng akong buhay ng Diyos. And I just do hope that it is not human good. I'm praying that it is divine good. Number 4, do my life really change into Christ-like character? Nausab na ba ka? Na ba'y tinuod nga kausaban sa imong kinabuhi? Nausab na ba ka through the Word of God nga imong nakatunan? Tungod kay kung wala pa'y tinuod nga kausaban sa imong kinabuhi base sa pulong sa Diyos, spiritually, napay problema. Dapat mausab na gid kita. So do my life really change into Christ-like character? Kasi kung wala pa na to na-experience ang pagkinabuhi nga sama kang Kristo, yun ani, no? Everyday sa itong kinabuhi, struggle ta. Struggle ta sa itong anak, struggle ta sa itong mga career, struggle ta sa itong business, struggle ta sa atong daily activities, no? And it is not healthy, no, for a person nga sa kada-adlaw sa iyang kinabuhi nag-struggle siya. Na ang kasuko, na ang kalagot, na ang kapungot, dili na siya healthy nga spiritual life, no? Dili siya healthy nga kinabuhi. Kinahanglan yun mag-change kita into Christ-like character. Dapat na tinuod nga kausaban sa atong kinabuhi. Number 5, am I a blessing to the people surround me? Nahimo batang panalangin sa mga tao nga nasa palibot nato? Siguro, una, kung ikaw ginikanan, ngadto sa imong anak. O kung ikaw anak, ngadto sa imong mga ginikanan o sa imong mga igsoon. Am I a blessing? Are you a blessing to other people surrounds you? Katong mga nagpalibot na to, no? Sa manggod, mag-take for granted nanda sa tuwang kinabuhi bitaw. Muraga, ang atong pagkakristohanon, murag na lang sa simbahan. So, nanata sa gawas, o nanata sa atong balay, dili na nato ma-practice, no? Mabitaw ni subject ni Iksong Linda, practicing Christianity, no? Ug matud pa ni Pastor Ruel, isulti siya sa kuha, pagkalami itudlo sa pulong sa Diyos, pero pagkalisod i-apply. Pagkalisod i-apply. Pero magtudlo, perting sa iyo na itudlo, bulak-bulak lang atong baba, magtudlo ka. Pas-pas kaya ta mo tudlo. Pero application, lisod, hirap. It means practice. Practice makes perfect. More practice becomes more perfect. So practice kaya. Kung sa mong pagkinabuhi, nga diin in fellowship with God. Importante din kaya na siya. Ang katapusan nga pangutana, do I still love the things of this world? Higugma po, bagyo na to ang mga butang nining kalibutan. Napabagyod sa to ay naggunit, no? Nga muhawid pa ta sa mga butang nining kalibutan. Now, lahi ng nakipanginhanglanon, yes.
kinahanglan nga ay mga panginahanglan nun, imong matagbo. Pero lahi nang nahigugma ka sa mga butang sa kalibutan. Buti pasabot nga kung nagtrabaho ka sa imong panginahanglan nun, wala man na siya problema. Pero kung nagtrabaho ka, tungod kay mas labaw ang imong pangandoy sa mga kalibutanong butang, dinha ang problema. Kaya ang labas niya na discontented. Mahimo kang dili kontento sa imong kahimtang. No? So kung gigugma pa nimo ang mga butang ini nga kalibutan, ang mahitabo din niya na magiging discontented ka. Yes, focus kita sa Bible doctrine. O kung sa ka importante ang Bible doctrine diri sa tuang kinabuhi. Now in fact, akong ginatudlo kini siya. I do not know kung na take note ninyo kining hermeneutics mga pamagi sa pagsabot sa pulong sa Dios kay dili na nako kana i-take up. Dili na kita sa the importance of Bible doctrine. Unsa ka importante ang Bible doctrine? Ug asa dapat ang Bible doctrine mopuyo sa ato ang kalag. Kanunay na akong ginasulat ng Operation Z diha. O katong gitawag na to the essence of the heart. Ako nang ginasigig sulat ka na dinha. I do not know kung na-memorize na ninyo. Siguro adunay pipilang makamemorize na siguro, no? In the essence of the heart, the soul streams of consciousness, nga di nagasugod sa frame of reference, memory center, categorical doctrine, vocabulary, conscience, momentum, and wisdom. O dili na nato kana siya itagtag gyud sa pagtudlo karon tungod kay gisigi naman nato kana siya og tudlo. Especially sa doctrine of conscience nga dinha magkinabuhi ang Bible doctrine alang sa tinuod nga kabag-uhan sa kinabuhi sa usa ka magtotoo. O unsa na to pag-react? Naiba ko nga acronym na gitudlo ni Exxon Glinda Gaina. Dali lang ma-memorize kay most valuable player in VP. No? So, naigisgutan ditong MVP. No? Momentum, virtue, and poise. Now, kini silang tanan naghisgot may tungod sa gitawag na to level of spiritual growth. Ang momentum is naghisgot may tungod sa imong pag-advance ngadto sa espirituhanon nga pagtuo nga nag-uswag ikaw, no? Ang virtue adunay gamay nga kalainan ang virtue ngadto sa gitawag na to poise. Dahil gamay nga kalainan niya na. Ang virtue is the capacity, mo na siya ang capacity to apply the Word of God in every circumstances of life. Virtue na. Mo nang imuhang personal love for God and impersonal love for all mankind. That's virtue. Tungod sa imong personal love for God o personal love for all mankind, na kay virtue. Na kay capacity sa pag-apply sa pulong sa Diyos sa matag circumstances sa kinabuhi. Now, unsa man ang poise? Unsay kalainan sa poise? Ang poise is the ability to think under pressure. So, dunay kalainan. Kaya isa, ang virtue means
practice or action. Samantalang ang poise means thinking. The ability to think under pressure. Sa diyan adunay pagsulay, makahuna-huna ka, nakiabilidad nga muting ka sa pagsulay. Kaya kasagaran sa mga tao manggod, pag naipagsulay, dili na makating wisely. Dili siya makahuna-huna og maayo. Ma-focus siya sa problems. Ma-focus siya sa unsa ang circumstances. Pero ganun na poise. Sa Galatians 5, related siya sa word nga self-control. Related siya sa self-control. Pero mas lawom ang poise. No? Ang poise is the ability to think under pressure. Makahuna-huna pa ka. Gishare ka ganina ni Glinda ang hitabo kay Gister. Yes, tinood yun. Sa diyang naka sa aksidente, kung hindi ka makathink under pressure, ang labas nimo is emotionalism. Muhilak ba ka dito, mag-uul ba ka, masuko ba ka, tanan yung mga bad nga mga gitawag nga to reactions mo to sa imo. And I remember also during those time nga ang among taxi gipa-drive na mo og driver unya brand new biya gito. Wala ra duha ka bulan gibangga diha sa poste sa Holcim pasaka diri. Bungi in town ang usa ka mata buta. Wanay mata ang pikas. Bangag. Ang right finger wala piko. But during that time, samtang nagatanaw ko sa taxi, ang nasa akong isip nga, God, you have a purpose. Naging siya purpose. Wala ko naga-react, wag gani ko naga-sulti, bisag gamay nga, gisulti nga to sa driver. Kaya ang driver po lagi naka-anak po din, nakainom. So, wala ko'y huna-huna nga dautan sa usa ka driver. Akong gitanaw, giisip nga, God, you have a purpose. O yes, within 2 weeks man to, na-settle gyapon tong tanan, na mga gasto. Dako-dako gasto. So, muna siyang poise. You must have the ability to think under pressure. Pag nagani pressure, dapat focus ka sa pressure. Mag-think ka. Maghuna-huna ka. Mo negative ba ka? Mo react ba ka negatively? Tildi ka. Kaya nga naman, once nga atong kinabuhi, negative ta sa mga circumstances kalibutan, wala yun. Ang atong spiritual life, wala pa yun lamig. Wala pa yung nada. Wala pa ayun. So muna, importante ang word na poise. Just remember, that word, gamay lang kayo na, P-O-I-S-E. No? Pero, very important sa Christian way of life. So, there is the importance of Bible doctrine. Number 1, Bible doctrine is the only way by which you can know and love Christ. Dili ka makahigugma ni Kristo kung wala kay Bible doctrine. Now, ngano ka? Because in 1 Corinthians 2:16, the Word of God is the mind of Christ. Ang Word of God ay mao ang huna-huna ni Kristo. Now, unsaon nimo paghigugma kang Kristo Jesus kung ang Word of God wala diya sa imong kalag. So, ano ka-importante ang Word of God? You cannot love Christ. Imposible kayo nga mahigugma nimo si Kristo kung ang iyang pulong wala sa imong kalag. Dili na sila magsumpaki. Una gyud ang Word of God misulod sa atong kalag. Ug sa dinana sa atong kalag ang Word of God,
mo na ng mind of Christ. Mo na ng ang imong panghuna-huna na po, huna-huna na po ni Kristo. So, mo na nang nana kay paghigugma ni Kristo Jesus. Number 2, Bible doctrine in the soul leads to occupation with Christ. Number 2 kayo ning subject ang word na occupation with Christ. In fact, ako ning review kagabi kung madto ka sa occupation with Christ, dako-dako di kayong butang. No? Dili lang, dali ra kayong litukon ang occupation with Christ. Pero nindot kay kini siya nga subject. Usually, ang occupation with Christ gibutang sa problem solving device number 9 or depende sa author ang uban number 10, no? Ang uban number 10, ang uban number 9. Kay magkambyo-kambyo sila ba sa sharing the happiness of God o sa ginang gitawag occupation with Christ. Sa kuha, gibutang na ko siya sa number 9 tungod kay ang number 10 mo tong makashare na jud ka sa happiness of God. When you are occupied with Christ. When you are occupied with Christ. Dako ka na siya nga subject, pero dili kay kita magka-focus niya na sa ano. Kay sidetrack kita sa tuwang subject diri karon. Yes, ang usa ka magtuturo nga din occupied with Christ, excited siya nga makig-fellowship ka uban ni Kristo. Every now and then, no? Every morning, no? Pagkabuntag sa iyo, ang imong kaistorya, dili ang imong asawa, dili ang imong mga anak, dili ang imong kaistorya mo sa Kristo. When you study the Word of God, Jesus Christ is speaking to you. And when you pray, you are talking to God. So, samtang nagatuon ikaw sa pulong sa Diyos, mawala ng panahon nga ang Diyos pinagi sa iyahang anak na si Kristo Jesus, naging istorya ng kanina. So, every morning, yes, you are thinking about Christ. Nagunahon na ikaw about Christ. In fact, ang subject nga Christology sa 10 major highways, ang Christology mo'y usa ka major yun nga dapat nga masabtan sa usa ka magtotoo. Study about Christ. Mabito lang si Apostol Pablo, Apostol Pedro sa 1 Pedro 3, 2 Peter 3:18. Mingon si Pedro, grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Ginang kita niya na. Grow in grace. Kinsa man ang grace? Jesus Christ. Do you know who is grace? Kaya ang uban, maglibog pa sa grasya. Nganong gitawag ka ng grasya? Si Jesus Christ ang grasya. Siya ang gipadala sa Diyos, samahan. Nga grasya alang kanatong tanan. Kaya gihigugma pag-ayo sa Diyos ang kalibutan. Nga tungod niya na, gihatag niya ang iyang bugtong anak. Munang grace. Gihatag. Gihatag niya ang iyang bugtong anak kung nag-antos dito sa cross para pagbayad sa atong mga sala. That's grace. Jesus Christ is God's grace for all of us. Aron bisan kinsa nga mutuon niya, dili malaglag kung dili makabaton sa kinabuhing dayon. Ubos at kinahanglan nato, masabtan nato ang grasya. Munang si Pedro mingon, grow in grace. Dapat masabtan nimo ang grasya. O kinsa ang grasya si Jesus Christ. Dapat masabtan nimo kung unsang gibuhat ni Jesus Christ sa dinhi siya sa kalibutan, Christology. O ang tumoy ni siya, and in the knowledge, importanteng masabtan nimo og unsa o kinsa si Kristo Jesus. The more you understand Christ, mo na nang the more
you are occupied with Him. The more you understand Christ, the more you are occupied with Christ. Muna lang, bisag asa ka mo adto, di na jud ka malito, kay pag naka sa syudad, una-una gyapon ka, uy, di ko magbuhat ninyo kay naraba si Kristo, nagtanaw nako. Igo, puntos. Di kong tanaw, sinioy, kay ako na lang gamito ng akong time para sa Ginoo. Kay naraba si Kristo, nagtanaw nako. Occupied with Christ. Kinahanglan magbuhat ko matarong karon kay basig mo balik na si Jesus Christ. Occupation with Christ. Sa Bema Seat Judgment, kinahanglan di ko maulawan mo tubang ni Kristo. Occupation with Christ. Someday, sa dihang naanak ko sa eternity, dapat na ako'y ganti. Occupation with Christ. Muna ang importante yung masabtan sa Jesus Christ. Bible doctrine, number 3, Bible doctrine is perceived under the principle of grace apparatus for perception and produces confidence and faith to life. So, kining Bible doctrine, sa dihang yung masabtan kini siya, ubos sa prinsipyo sa gitawag na to grace apparatus for perception. Kasabot naman siguro tanan ini, no? Trabaho kini sa balang espiritu ang pagpasabot nato. Dili kinahanglan nga mo exert ang effort para sa kuha, no? Dili kinahanglan nga mo exert ko og dako kayong tingog o lihok kay nga trabaho sa pagtudlo ninyo. Nganuman, just remember, dili ako ang nagtudlo ninyo. Do you know the principle? Kisa nagtudlo ninyo? Ang balaang espiritu. Murag na picture lang ko ninyo dili nga ako. But the moment the pastor preacher magatudlo nga sa iyang pulpito, ayaw una-una siya. Una-una ang balaang espiritu nagapakigistorya kaninyo. Munang ang himaya, dili para sa pastor. Ang himaya para nga sa atong buhi ng Diyos. Nakasabot kita sa pulong sa Diyos, tungod kay ang pulong sa Diyos, nga gisulti sa pastor, mao ang gigamit sa balaang espiritu sa pagpasabot ninyo. Ang balaang espiritu ang nagpasabot ninyo. Mao nang grace apparatus for perception. Wala nag-determine og IQ, no? O katulad niya na, ang pulong sa Diyos ngayong nasabtan, naghatag ninyo og confidence. Naghatag ninyo og stability. Wala tayo dapat kahadlukan. Karon bitaw, sige pa magubat ang Iran o Israel. Nya ang Ukraine o ang Russia. Hadla-hadla po din China o Philippines. Ang Africa. Pero, di naman ta dapat mahadlok mo naman. Ang Diyos ang nagagunit sa atong kinabuhi. Ang Diyos ang nahibalo sa atong kinabuhi. Magkinabuhi ta, kung sa man ang gihatag sa Diyos, nga nato. Until our last breath. Kung panalitan day, ugma lang itataman. Mo, bargain pa ba dito sa Ginoo? Dili na. Okay na Ginoo. Kuhaon namin nimo? Kuhaon ko nimo? Kung may kahadlukan na to sa kamatayon, nga mo transfer man tagikan diri, muadto man ta sa atong permanenteng puyanan nga maong langit. Ang atuwa lang privilege lang nga makapangalagad pa ta karon. Nag-invest pa tag something para sa eternity. Pero kung kamatayon, we will go to heaven.
Ang atong lawas, ibilin na sa lubnganan. But our soul and our spirit will go back to God. O tayo dapat kahadlukan na yan. Ano? Natin stability. Number 4, Bible doctrine in the right lobe is the source of the divine viewpoint. Munang importante kayo ang Bible doctrine. Sa Isaiah 55, 7-9. Yun sa niya pagsulti din na. Kita makabasa. Isaiah 55, 7-9. Sige, para magkatabang po ako. So, Bible doctrine in the right lobe is the source of the divine viewpoint. Sige, basa daw, mamang. 55:7. Pagbiyahe sa lautan ng iyang dagat, ang tao na naging matawag, iyang mga una, o pabalik ka siya kang Jehova, o siya magubay kaniya, o sa atong Diyos kay siya pasaylo sa madagayang kayo. Kaya akong mga unang-una, ulit mao inyong mga unang-una. Kundi ang inyong mga dalan, akong mga dalan, kaya mayroon nga ang mga langit na taas kaysa yuta. Mahuman ang akong mga dalan na dito na taas kaysa inyong mga dalan. Kung ang akong mga hunahuna kaysa inyong mga hunahuna. Nahibaluan ninyo kung saan context na yung versikulo. Ang pulong sa Diyos, kinahanglan sabton siya sa contextual nga pamaagi. O gatong nakita dili kabubuton sa Diyos sa kinabuhi sa usa ka tawo nga magkinabuhi diya sa sala o magkinabuhi sa pagpakasala. Ang kabubuton gyud sa Diyos nga magkinabuhi kita sa pagkamatarong. O busa iyang gisaysay din ha, especially ang sala nga dapat mobalik gid kita nato sa Diyos. Para nga limpyo kita sa iyang atubangan. Kaya ang huna-huna sa Diyos, dili mo ang atong huna-huna. Ang atong huna-huna mo ang pagpagkasala. Apan ang huna-huna sa Diyos, mo ang pagkinabuhi sa matarong. Diyan siya. Ang atong huna-huna, dili mo ang inyong huna-huna. Kaya usap na yung huna-huna sa tao. Dautan. Ang usang huna-huna sa Diyos. Pagkamatarong. My ways are not your ways. My thoughts are not your thoughts. Lahi ang una-una sa tao. Lahi ang pamagi sa tao kaysa Diyos. Ang pamagi sa tao, kalibutanon yun. Ang una-una sa tao, kalibutanon yun. Pero si kabubuton sa Diyos. Ang kabubuton sa Diyos nga imong una-unta, masama sa una-una sa Diyos. Unsa man ang una-una sa Diyos nga magkinabuhi kita sa pagkamatarong. Upo sa nag-inig na Bible doctrine in the right lobe is the source of the divine viewpoint. Kung nakay Bible doctrine diya sa imong kalag, mo ka na siya ang maghatag og source na nakay divine viewpoint. Ang imong panguna-una, mga panguna-una nga Diyos nun. Kanunay natin ang gisulat, no? Dirigin na siya, no? Kung muna siya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ang pulong sa Diyos, diri ni siya mag-ikot-ikot. And diri morning conscience. Diri ang konsensya. O samtang ang pulong sa Diyos nag-ikot-ikot din may apply siya sa every circumstances in life. Kining konsensya, morning naga-change sa imong kinabuhi, o busa, dito sa imong konsensya, masabtan nimo kung ang imong panguna-una, kalibutanon ba, o ang imong panguna-una, Diyos nun ba? Kung naghuna-una kang kalibutanon, ang Diyos ningon. Ang imong una-una, dili mo akong una-una. Lahi ang akong una-una. Ang una-una sa tao, kalibutan yun. Ang una-una sa tao, ang human viewpoint mo ang pangandoy sa kalibutan ng butang.
Apan ang una sa Dios, dili pareha sa una sa tao. O makabaton lang tao una sa Dios, sadyang ang Bible doctrine misulod diri. Sadyang ang punong sa Dios misulod diri gikan sa frame of reference, memory center, categorical doctrine, vocabulary, conscience, momentum, and wisdom. Now, just remember mo focus biya ta karon. Tunan nato ng wisdom karon. Duha ako na nang na-explain pero natay portion din ang atong pagatunan. Pila pa ba itong oras? Okay. So, Bible doctrine in the right mode is the source of the divine viewpoint. Just remember that, no? Kung gusto niyo ng divine viewpoint, ang imong thinking, pulong sa Diyos, soldigin na siya. Makabatunan ka og divine viewpoint when the Word of God reside in your soul. The Word of God is the mind of Christ. And when you have the Word of God in your soul, you have the mind of Christ. Number 5, Bible doctrine is the basis for orientation to God's plan and time. Ang mga Bible doctrine mo ay basihanan para sa pag-orient sa usa ka magtotoo ngadto sa plano sa Dios niya nga panahon. Masabtan lang nimo nga mao kini ang plano sa Dios sa imong kinabuhi sa diyang nakay Bible doctrine. Wala kay Bible doctrine, wala gyud sidetrack ang Dios. Wala ba mo nag-obserbar sa mga tao sa labas? Wala ba ninyo gi-obserbaran ang mga tao sa palibot? Nga makita nimo sila, madunggan nimo sila o kung saan nila makinabuhi. Kana tungod kay sila iya pa man sa kalibutan. So tungod kay sila iya pa sa kalibutan, ilahan yun nga pagdasmagan ang mga butang kalibutan. Apan kung ikaw mahimo nga Kristohanon, nya Kristohanon nga nagatubo, mo nang mahimo yung may apply nimo ang gitawag na to divine viewpoint. So number 6, Bible doctrine produces stability of the mind. Sa James 1:8. Mag-produce gid siya og stability sa imong mind. Kumusta imong mind? Stable ba? No? Wala ba ka na shaky sa mga problema sa kalibutan? Wala ba ka natandog sa mga pagsulay sa kalibutan? Wala ba ka nag-worry sa mga kalibutan ng mga butang? So, ang Bible doctrine nag-produce siya og stability diya sa mind. Mabitaw to nga nagtanaw ko sa usa ka picture ni John ni Beloved. Siya dihang lunod na siya sa dako kayo nga kawa. Dako kayong kaldero. Siguro dako kayo ning pulpit abot diri na, no? Unya ang kaldero puno siya og kanang mantika. Og samtang puno og mantika nga gipabukalan gibutangan og kalayo sa ilalom, ang mantika gabula-bula. Og sa diha nagibutan si John the Beloved dito usa ka persecution nga pamagi, si John the Beloved relax ra kayo. Murag ang iyang hunahuna wala ni mahimo sa grasya sa Dios. Busa tinuod, bisan tinuod na siya dito sa dako kayong kawa, puno og mantika nga nagbukal-bukal, pero ang iyang kahimtang dito, murag siya naglubog sa tubig. Murag siya galubog sa tubig. O grabing pag-wonder sa mga tao nga naglunod niya. Busa unsay lang gibuhat, gibuhian na lang si John the Beloved. O
Pag mo itong panahon na nga si John the Beloved, naadto siya sa isla sa Patmos. Kung dili pagid ka schedule, dili pagid ka pagkakuhaon. Napay gipabuhat ang Diyos kay John the Beloved. Kung sa gipabuhat sa Diyos kay John the Beloved, nasulat pa niya ang Book of Revelation sa isla sa Patmos. Napay purpose ang Diyos, ang mantika, musangit sa imong panit, wala gina sa sakit. Mura na sa tubig. So nasa ito stability of the mind. Bible doctrine is the basis for divine guidance as well as orientation to grace. Bible doctrine, mo say basis sa divine guidance, na kay giya. And then orientation to grace. Number 8, Bible doctrine in the soul produces Christ-like character. Dili na kaya na ito i-explain, no? Number 9, Bible doctrine produces real glorification to God. Ngano ka nga ang Bible doctrine produces real glorification of God? Ngano nga dili man mahimaya ang Diyos ang magkanta-kanta kag pagdayeg sa iyahan to. Wala nagasugod ang kahimayaan sa Diyos atong pagkanta, pagsinggit. Nagsugod ang kahimayaan sa Diyos sa Bible doctrine nga nasa atong kalag. Dili nagsugod. Mo sa Bible doctrine in the soul, mo siya ang nag-create nimo og tinuod nga paghimaya ngadto sa atong buhay nga Diyos o glorification ngadto kaniya. Dili itong atong action, dili itong atong mga pag-awit. Nag-start ang glorification diri sa atong thinking. And then number 10, Bible doctrine are the basis for our rewards in eternity. 2 Corinthians 5:10. Hinunduan na ito na siya. No? Sadyang motubang niya kita sa Bemasit judgment. Motubang na takang Kristo Jesus. Ang Bible doctrine, may basihanan niya sa atong reward in eternity. Nung ano man na? Nanong mo may basihanan? Dili man pwede nga nag-apply ka sa usa ka butang nga wala nimo na-evaluate. Kung nag-apply ka sa usa ka butang nga wala nimo na-evaluate, nonsense. Wala na bili sa tubangan sa Diyos. Ang buot sa Diyos nga kinahanglan na ebaluan nimo ang butang o gina-apply nimo. So Bible doctrine nga nasa imong kalag and then i-apply nimo sa circumstances, mo na naiganti. Mo na naiganti. Kaya ang Diyos nakabasang mo sa itong pangunauna. Sa kalibutan, lahat, performance-based man ang kalibutan. Mayo siya kaagyo, mayo ang iyang trabaho, kabalo siya niini, ka-perform siya niini. So, mayo siya. So, atong i-promote siya. Pwede i-promote ka sa kalibutan. Pero kaya ang Diyos, wala siya, dili siya dependent sa atong performance o sa atong achievement. Asa siya dependent? Dependent siya sa atong motivation, sa atong thinking. Unsa ang imong motibo sa imong pagbuhat sa usa ka butang? Subo sa nag-start sa doctrine in the soul. Mga Bible doctrine are the basis for our rewards in eternity. Unsa kadaghang doctrine nimo, i-apply nimo sa matag circumstances, mao kana unya ikaw dito sa eternity. Mabaon nimo kana ngadto sa eternity. And then number 11, Bible doctrine produces genuine happiness. Bible doctrine produces genuine happiness. Ang tinuod nga kalipay na sa Bible doctrine. Nga kontento ka bisan unsa ang imong kinabuhi. Kung wala kay Bible doctrine,
Wala kay contentment. O magsige lang ka karap-karap sa mga butang sa kalibutan. Sige lang kag hanap, sige lang kag pangita sa mga butang ng kalibutan. Now, impact of Bible doctrine. Dili na tayo sa impact of Bible doctrine. Several people who grow spiritually because they love and prioritize Bible doctrine. Aduna mga tao, Bible characters, nga itong nakita nga nagatubo gid sila sa taas kay nga pagtubo spiritually tungod kay ilang gihigugma ang pulong sa Dios. Gihatagan nila og priority number 1 ang pagtuon sa pulong sa Dios. Number 1 diri Moses. Sa Deuteronomy 8:3, palihog ko sa inyo mga Biblia, no? Para nga mapaspas ka gamay. Sa Deuteronomy 8:3, Moses stressed the necessity of spiritual nourishment. Grabe ang pag-emphasize o ang pagpasabot ni Moses sa pagka-importante sa pag-nourish o sa pagpakaon sa ilang kalag sa pulong sa Diyos. Mao kana in fact gikutlo kana ni Jesus Christ. Man shall not live on bread alone, but by every word proceeded out from the mouth of God. Ug mo nang gikutlo ni Jesus Christ sa Matthew 4:4. Di ka na kang Moses. Kanang gikutlo ni Jesus Christ sa Matthew 4:4, di ka na kang Moses. Matut pa ni Jesus Christ, it is written. Nga nung minsan it is written, tawag ka na kasulat na sa Old Testament. Kisa yung gibot sabot si Moses. It is written in the book of Moses, man shall not live on bread alone, but by every word proceeded out from the mouth of God. Number 2, Joshua. Sa Joshua 1:8, pag-ibasa daw, kisa nakakita pag-una. Ayaw ipabulag kining basahon sa kasiguran sa imong bangka. Imo ang nagpapalagong ganian sa gabi. Or nahibagunan mo sa pagbukas mala sa panahon sa gabi mo. Kaya sa ikunya na ikaw ang suwagan sa ibukan mo. Kunya magkakapon mo ang kaswagan. Gusto ka kauswagan? Nasa Word of God. Si Joshua, minungit si Joshua. Ayaw ipalayo ang pulong sa Diyos. Dinhagikan sa inyong mga baba. Study it day and night. Pagkatun niya ang pulong sa Diyos, adlaw o gabi. Kita lagi kay busy mo kita ba? Murag para sa tuwa, pagkasayo sa buntay, mata ng buta, hapit naman ting trabaho, di na lang din ang pulong sa Diyos. Pag mata na to, ting klase na. Di, dali-dali na ang tagligo, kaon, toothbrush, dagan na ka sa eskwelahan. So, diligid ma hatagan na to pagtagan ang pulong sa Diyos. Nga pagabot sa gabi po, kapoy na mo po kay over-exhausted na ta sa atong trabaho, at tulog na lang punta. Ngayon pagkaugma mo na po, sayo po kayo, diretso nagligo, kaon, toothbrush, dagan sa eskwelahan o dagan sa trabahoan. Pagkagabi, kapoy naman kayo, tulog na lang po. Kung sinitabo sa atong kinabuhi. Nahimong normal sa atong kinabuhi nga way basa-basa o pulong sa Diyos. Wala bibili ang pulong sa Diyos sa tuwa. And I just do hope nga wala na sa tuwa dere. I just do hope nga dili unta na kita. But Joshua, kung sa gisulti ni Joshua, he meditated the word of God day and night. Adlaw o gabi. Si Job, unsa si Job? Sa Job 23:12.
Job 23 verse 12. Naibalo ba mo, gano'n si Job, grabe ang pagtubo ni Job? Nga bisan man sa mga evidence testing, nagpadawagon siya. Mauna nga prinsipyo ni gunitan ni Job sa Job 23:12. Gihatagan niya og labaw nga importansya ang pulong sa Dios. Ang pagkaon sa iyang kalag kaysa pagkaon sa iyang lawas. Musugot ra siya guway kaon iyang lawas basta makakaon ang iyang kalag. Pero kita, kumusta ang atong kalag? Way kaon-kaon og pulong sa Dios. May puno kay makakaya pud mag-fasting ta og entero adlaw. Kaya ra no? Mag-fasting usa ka adlaw, way kaon-kaon og pulong sa Dios. Maulsir gani ka na. Ngayon ang Diyos ay mga magkaikaon-kaon sa pulong sa Diyos. Magdugo-dugo na yung tiyan. Kay way sulod. Kaya na to mag-fasting. Dili lang kayo sa kadlaw. Siguro, usa pa ka semana. Usa ka bulan. Ang kuya gid usa ka tuig. Usa ka tuig, way sulod ang ato ang kalag. Wala to gipakaon ang atong kalag. Domingo lang, yes, okay man nga, okay na pa, pastor. Nabi tayo Domingo. Unsaw na lang, ubang adlaw. No? Pero si Job, matod pa niya. Gipakamahal ko ang inyong pulong, ingon nga pagkaon sa akong kalag, kaysa pagkaon sa akong lawas. Si David, unsa man si David? Number 4. Sa Psalms 119:11 ningon si David. Ang imong pulong Ginoo akong gitipigan sa akong kasing-kasing. Aron nga dili ako makasala batok man kanimo. Psalms 119:11. Kung wala kay pulong sa Dios, didto jud ka sa sala. Maglunan ka gid sa sala. Og busa unsay gingon ni David, no? Na atong nakita nga si David makasasala biya pud si David. Pero ang pangandoy gid ni David nga ang pulong sa Dios ihadyong makatunan, parang dili siya makasala batok sa Dios. Tubusan ning siya, ang imong pulong Ginoo akong pagatipigan sa akong kasing-kasing, nga sa iyang kasing-kasing. Na dire. Alangan magtipigan niya dili nga kasing-kasing, di man ni kay memorize. Asa man di ka mag-memorize. Diri man, sumato pa niya. Ang imong pulong pagatipigan ko sa akong kasing-kasing. Aron ako dili makasala batok kanimo. Jeremiah, sa Jeremiah 15:16, found happiness through the intake of the word. Grabe, no? Ang kalipay nila, kini mga tawhanan ni, dili gid katingalahan nga nganong nagatubo gid sila sa pagkahamtong. Nagid sila yung statement sa Word of God. Unsa ka importante day ang Word of God sa ilang kinabuhi. Sumatod pa ni Jeremiah, I found happiness through the intake of the Word. Nagi kalipay siya. Matod pa ni Glinda ganina. Bisod na no nga, pag musugod na tagbasa sa pulong sa Diyos, pagbasa na ito niya na, muhinahinit mo ka na itong mata. Bisod na. Nagpasabot nga, nakubid ka sa Word of God. Way gana. Pero, si Jeremiah, matod pa niya, I found happiness ang pag-intake sa Word of God. Kalipay siya nga magatuon sa pulong sa Diyos. Mabitaw nang ako, sa dihan ng mulingkod na ko sa akong lamisa,
mga ulong o pito na kabuk ang Bible na nasa akong lamisa. Nagalirong na siya. Kaya pagbasa na ko sa English, pagtanong na ko nga murag law-law man ang English niya, ato ko sa Bisaya, ato ko sa ibang translation. Magdagandagan ko dito. No? Napadyo ko yung compartment Bible study dito nga upat ka translation. Naroon na, nagtapad-tapad na siya din, nagpatong-patong ng mga Biblia. Nindot unta, kung nga po, bisag ko sa lang ka-Biblia sa inyong lamisa, nalang ta dito, no? Ay nagsundog mo sa kuha nga unong tagpito kabuk ang Biblia kay lahi man ko sa inyo, ha? No? Inyo nga, bisag nali sa ka-Biblia dito sa inyong lamisa, namoy time nga magbasa niya na. So Jeremiah found happiness through the intake of the Word of God. Jesus, si Jesus, matulad na sa John 6:27, basado ninyo na. Kaya kini kang Jesus ni statement. Wala siya mukutlo dito sa kang Moses. Kini John 6:27. So, kung sa inyo ni Jesus Christ, do not work for the food that perishes. Ayaw ninyo katagig pagtagad kayo ang mga pagkaon nga mawala ra. Nganong mawala ra man siya? Pagkaon mo din ilabay-rabayan ani mo. Iwis raman mo na siya. O nino siya, but for the food which endures to eternal life. Pagitaan ninyong pagkaon, ang pagkaon na diin mag-produce ninyo neto sa kinabuhing walay katapusan. Na yung mga value sa eternity. And also we quoted the statement of Moses in Matthew 4:4 that man shall not live on bread alone, but by every word proceeded out from the mouth of God. Isulti po na ni Jesus Christ. Si Maria, ang igamit ng instrumento na inahan ni Jesus. Sa Luke 2:19, basahan daw. Lucas 2:19. Yeah, even Mary, no? Mato pa niya. She treasured the word. Grabe, no? Iyang gihatagan og bili ang pulong sa Dios. Muna nga itong nakita si Maria, no? Sa dihang, dili biya itong basta ang kahintang ni Maria. Kaya sa ilahabi ang panahon, mabuntis ka, mapabuntisan ka, dapat batuin ka sa kamatayon. Pero sa dihang gamiton siya sa Diyos, wala ba siya balibad, no? Huwag siya mingon, adi ko, kaulaw ini sa mga tao, mabuntis ko, huwag ko'y dana. Wala. Misunod ko din si Maria. According to your word. Kung sa may mong gisulti Ginoo, gamitin ko rin mo, okay. Musunod ko kung sa imong kabubuton sa word. Mary, she treasured the word and pondering them in her heart. Grabe ang pag-treasured ni Mary sa word of God. And then si Apostle Paul, pasabot si Apostle Paul. Matod pa ni Apostol Pablo, be diligent. That means study. Magkumi ka sa imong pagtuon. Be diligent to present yourself approved to God as a workman who does not need to be ashamed, accurately handling the word of truth. 2 Timothy 2:15. Memorize siguro ninyo na. So, grabe po ang pag-study ni Apostol Pablo. Hindi man ko si Apostol Pablo,
Wala man gud siya na himong apostoles sa panahon ni Christ, katong Christ ministry, wala. Sa panahon sa pagministeryo ni Jesus Christ, sulod sa tulo ka tuig o kapin, sobra man to gamay, mga tulo ka tuig tunga man to. Wala pa maluwas si Apostol Pablo. Persecutor pa siya. Karon kay si Jesus Christ, adiyang mikayab na sa langit, si Apostol Pablo, iya man tang i-persecute tong mga Kristiyanon sa Damascus. Kanang Syria karon, kanang sigihag bomba sa Israel, wala, ang Damascus. Papanak mausap ang pangalan. Iyaw na itong i-persecute ang mga Kristiyanon dito. O si Jesus Christ nagpakita niya. So pagpakita kay Jesus Christ nga ito kanina, naluwas siya ato. Nabuta man to siya. Then, motong sinugdanan siya ang conversion. Naluwas siya sa grasya sa Diyos, bisag makasasala siya. And then, sunod sa tulo ka tuig, kinsa may dili magtubo niya na. Kung basahin mo ang Galatians 1, kinsa dili magtubo niya. Sunod sa tulo ka tuig, one-on-one sila ni Jesus Christ. Di man di dapat maapostol si Apostol Pablo, kaya waman siya training ni Jesus Christ personally. Pero, sa diyang naluwas siya, niyadto siya sa deserto sa Arabia, o dito, tulo ka tuig siya dito. One-on-one sila ni Jesus Christ. So, mas daghan siya kay Lalo, kaysa 12 apostles. Kaysa yung una-una, kinsa may daghang makatunan, sa one-on-one o sa kanang usan mo kaklase ang tudluan. Naguban gid siya. Imagine that. So munang si Apostol Pablo, pagbalik niya sa Jerusalem, karga na niya ang word of God sa iyang kalag. Nana siyang kalagtanan ang word of God. Busa, may siya, study. Be diligent. Magkugi mo sa pagtuon sa pulong sa Diyos. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Ang usapod ka writer sa Hebrew, kaya wala kay balo, kinsa gi writer niini, ang uban mo sa Apostol Pablo. Pero dili man gud sigurado, kaya wala man gud gi-identify din na kung kinsa gyud. The writer of the Hebrews say, for the word of God is living and active. Kaya balo mo na, asa na ito nagikuhan? Sige na ito nagbasa before kita magtundo sa pulong sa Diyos. Hebrews 4:12. For the word of God is living and active, and sharper than any two-edged sword, and piercing as far as the division of soul and spirit, of both joints and marrow, and able to judge the thoughts and intentions of the heart. Sa ini ka kung unsa ka kaligo ng pulong sa Diyos, ang pulong sa Diyos daw sama sa dry, so sama sa espada ng dry silab, pikas silab. Sa sulab. O mudulog siya. Ang niya, and piercing as far as the division of soul and spirit. Sayin ka, ang soul and spirit, ihang na-divide. Kung saan mo pag-divide sa soul and spirit, immaterial man siya. Pero ang word of God, mudulog siya sa soul and spirit. O mo ning hitabo. Sabi nga, ang word of God musunod dili, iyang madutlan, abisan man ang nasa imong kalagong spirito. Muli ang konsensya nimo kung magpagkasala ka. Anong word of God? Mudulog siya. Ang hunting mo, makadulog ba sa kalagong spirito, no? This like ego. But the word of God can penetrate even to the soul and spirit, both joints and marrow, and able to judge. Ang word of God, able to judge. Pwede siyang makahukom. The thoughts and intentions of the heart. Makita niya sa manang ato ang mga panguna-una. And then Peter said, like newborn babes, long for the pure milk of the word, so that by it you may grow in respect to salvation. So like po si Pedro,
Nag-encourage siya. Wala siya moingon nga mahimo mong bata. Mubalik mo sa pagkabata. Kung dili amot pasabot ni Apostol Pablo, unta susama kamo sa gagmayng bata. Nanganong siya, unta susama kamo sa gagmayng bata. Unsa man ang gagmayng bata? Nagkinahanglan sila og milk, pure milk. Og sama ra nga mingon siya, kamunta na nila mga dagko na gud kay mo, no? Pero nganong mingon siya nga, unta kamunta lang din ha, sama sa gagmayng bata na nagkinahanglan og pure milk. Parang mga nagtubo kamo. Wala niya gikumpara nga mahimo gitang bata kung dili ang iyang usabot nga unta ang atong kahimtang sama sa gagmayng bata nga nagkinahanglan sa pure milk. Unta kita nagkinahanglan sa Word of God. Unta kita pangandoy na to nga masabtan na to ang Word of God. Mao kana ang hangyo ni Apostol Pedro. Aron ni kamo managtubo. O mao kana sa 2 Peter 3 and siya, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Now, doon na po yung isa din yung isgutan sa Salmo. Excuse me. Excuse ka na. Usa ka salmo usab ni David. Nagaingon, they are more desirable than gold, yes, than much fine gold. Sweeter also than honey, and the drippings of the honeycomb. Ang pulong sa Diyos, ginadescribe din sa salmo ni David, nga mas ginapangandoy kaniya sa mga bulawan. Kitab, ikumpara siguro na to ang pulong sa Diyos o bulawan. Be, anis daw. I like to baga. No? Ang sa'yo pangandoy na to, kwarta o pulong sa Diyos. Kung anis lang ta, pero dili sa salmo ni David, they are more desirable than gold. Yes, than much fine gold, sweeter also than honey, and the dripping of the honeycomb. Mas tamis pa daw ang pulong sa Diyos kaysa, nakatilaw naman siguro ang tanan og honey, no? Dugos? Nakatilap na ba mo og honey? Kung sa katamis? Now, matud pa sa salmo ni David, ang pulong sa Diyos, mas tamis pa sa dugos. Pero mo, lagi na. Kung ikaw, nangandoy, kung ikaw nagtubo, mas tamis ang pulong sa Diyos. Now, napabatay tayo? Uy, wala na dito yung oras. No? Dapat na dito. No, kining wisdom doctrine sa sunod na ni nato pagatunan. No? Mag-aarto ta sa pag-ampo, ang yun ako ang tanan sa pagtindog. Mag-apreta. Amahan na mo nga Diyos, niningatak na sa iyong kabuntagon. Kami maghahatag sa among mga pagpasalamat, pagday, paghimaya nga nagkanimo, tungkol sa panahon nga imong ihatag nga di kanamo, nga din kami nagakatigom, aron sa pagsimba kanimo, sa pagtuon sa imong pulo. Salamat sa imong grasya, sa imong gugmag, sa imong kaay. Ang tanan nga dungog, himaya, among ginauli nga nagkanimo, pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus, atong Diyos ug atong manluluwas. Amen.